Napupugos ni Pastor Apollo Quiboloy ang pagdinig ng Senado sa mga pang-aabuso umano na ginawa niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa inilabas na audio recording ng KOJC, ginit ni Quiboloy na hindi siya kailanman haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pangungunahan ni Senadora Risa Ontiveros. Ayan, ito po hindi ko kinakampihan si Quiboloy. Sa katunayan, nung eleksyon, binanatan din natin to. Patas tayo dyan. Kahit nga yung kaklase ko si Attorney Vic, binanatan ko nung eleksyon eh. Doon lang tayo sa totoo. Bakit? Kasi si Quiboloy, pinagtanggol si Marcos. Yung kaklase ko si ES Vic, Attorney Vic, binanatan din natin. Bakit? Ayaw parating pasamahin sa debate si Marcos. Oh, nagkausap naman kayo, maayos na. Oh, bakit? Doon lang tayo sa tama. Ha? So hindi ko pinagtatanggol si Quiboloy. Kung may kasalanan talaga si Quiboloy, ikulong nyo. Gusto nyo, maglagay pa kayo sa batas ng bitay eh. Ibitay nyo 3 beses, 3 times a day, ibitay nyo si Quiboloy. Pero, pakinggan nyo. Kaya nga ang sabi ko sa inyo lagi, magdemanda kayo. Dati napagbintangan tayo dyan. Bakit inaano nyo, pinapademanda? Hindi po. Kasi alam nyo, pag sa demanda, may laban yung tao mo eh. Tingnan mo ito, ayaw niya kay sa Hontiveros. Anong nangyayari kasi sa Senate hearing? Sa Congress hearing? Una, isahin ko walang karapatan maghusga ang Senado o ang Kongreso at magdesisyon kung mali o tama yung ginawa. Kung krimen o hindi yung ginawa. Ano lang ang papel nila? In aid of legislation. Sa totoo lang, yung iba dyan ay nagga-grandstanding na lang. May nagagawa bang batas? Kailangan ba talaga yan para lang makagawa ng batas? Ang dami namang pwedeng reviewin. Yang ginagawa ba, naniniwala kayo ni Hontiveros? Yang ginagawa kay Quiboloy ba ay in aid of legislation? O dahil gustong paharapin si Quiboloy at ipahiya sa madlang people? Diyan ako naaasar sa grandstanding, diyan ako naaasar sa trial by publicity. Huwag po ganoon. May problema kayo, idemanda nyo. May ebidensya ka, idemanda nyo. Doon ako eh. Kaya nga sabi ko, bakit kinulong nyo si Ka Eric? Ba't nyo sinara SMNI? Idemanda nyo. Sa totoo, gusto ko pa nga idemanda nyo ang Duterte. Demanda nyo. Ang ginagawa nyo mga animal kayo, hindi sila hindi lahat. Gusto nyong ipahiya lang sa taong bayan. Gusto nyo gawing trial by publicity. Gusto nyo bakbakan ang mga Duterte. Gusto lang masira. Bakit? Nasa TV eh. Ba't di nyo idemanda? Bakit? Wala kasi kayong ebidensyang matino. Nakakagatin, napapasa sa demanda. Pangalawa, hindi kayo pwede mag-grandstanding sa korte. Hindi kayo sisikat. Hindi ka makakaepal sa korte eh. Pangatlo, hindi mo masisiraan yung tao pag nasa korte. Hindi nadidinig ng taong bayan eh. Karamihan sa mga iniimbestigahan ng mga yan, sabihin na natin ng derechahan. Karamihan naman sa nag-iimbestigan yan, hindi naman para humanap ng hustisya. Para siraan ng isang individual. Ipahiya. At mag-grandstanding. Naku kayo Sagot naman ng pastor sa mga alegasyon, binayaran daw ang mga testigo para magsalita laban sa kanya. Ang isa pa nga raw na nagpakilalang biktima, nagsampa raw noon ang kaso laban kay Quiboloy na binasura naman ng korte sa Davao City. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang I-stop mo reputasyon. sila, i-stop mo, ganun mo, i-stop. I-stop mo na rin yung People's Initiative, kamo. Ay ganunin na lang ninyo ako. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Ayun. Maraming salamat, Eleanor L. Nara sa Stars and Cora Del Rosario. Thank you po. Ito
kaya alam nyo ako, wala akong katiwa-tiwala. Ha? Bagamat accepted to na ebidensya sa korte, pero para sa akin, napakababang klaseng ebidensya ang eyewitness. Kasi ako pwede ko sabihin eh. Di ba? Pwede ako mag-testify dyan. Sabi nga ni Kibuloy takpan lang yung mukha ko, tapos sasabihin ko, ni-rape ako ni Kibuloy. Si Kibuloy ay bakla. Ni-rape ako niyan 3 beses sa baba at 3 beses sa taas. Madali magsalita eh, di ba? Oh, dadalin mo yan ngayon sa dadalin mo ngayon sa Senado. Tinakpan mo lang yung mukha ko. O kahit buksan mo, tinakpan mo lang. Nakakahiya siya, di ba? Ang tanong, anong ebidensya? Bunganga ko lang. Ibig sabihin, kaya ako walang tiwala sa eyewitness. Kasi ang daling manira ng tao eh. Ang dali. Galit ka kay Kibuloy? Ulitin ko ha, hindi ko pinagtatanggol. Kung siya talaga ay nagmolestya, ikulong. Pero wag tayo laging nagre-resort sa pinapahiya natin ng taong bayan. Maglabas kayo ebidensya, magdemanda kayo. Huwag kayong pabida. Diyan ako nagagalit. Nagiging na po natin eh. Ganyan ang ginawa kay Banta, ganyan ang ginawa kay Tebes, ganyan na rin ang ginagawa kay Ka Eric, ganyan na rin ang ginawa kay Kibuloy. Lahat naman sabit. Hindi nyo i-demanda. Ang target dito si Duterte talaga eh. Ayan o, nagsasamon nga siya, magdemanda kayo. Ako nga, hinahamon ka kayo. I-demanda nyo ulit ang Duterte. Tingnan nyo nangyari sa demanda ni Castro. Dismiss, di ba? Bakit? Walang ebidensya. Pero pag pinatawag mo sa Kongreso si Duterte, siguradong gigisa. Kamara pa. Galit na galit sa Duterte yan. Alam naman natin kung bakit. Public knowledge naman po yun. Siguradong paglalaruan si Duterte ron. Ipapahiya. Kahit walang ebidensya, papahiya. Ang tanong nga lang, kaya nila. Kasi magaling sumagot si PRRD. Pero ganun ang nila, bigyan lang ng stress. O, kita nyo yung difference? Pag sa korte, dismiss. Yan ang style nila eh. Mga Huwag kayong huwag kayong bida-bida. Naaasar ako sa mga ganito. Testimonial evidence po ay testimonial or eyewitness evidence po ay para sa akin mababaw. Ang daling i-fabricate niyan. Kahit sino sa inyo dito, pwede ko pagbintangan eh. Di ba? Ang dali eh. Hinamon naman ni Senator Ontiveros si Kibuloy na humarap sa Senado para sagutin ang mga akusasyon. Matatanda ang pinasapi na ang pastor para dumalo sa hearing pero hindi siya sumipot. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Ewan ko sa iyo. Sino naghahanda? Kayo, Senado? So plano nyo pagtulungan? O naghahanda kayo na Senado? Ito, hindi ako nagtatanong lang, madam. Ito, kung may dilawan dito, ito ba standard bearer nyo? Sa 2028? Come on. Mga dilawan, ha? Calling all dilawans. You can do better than that. Madam, ikaw ba gusto? Kaya ka dakdak ngayon ng dakdak? Nagtatanong lang po, dahil ba galit ka sa Duterte? Tanong lang po. Dahil you're aiming to be the standard bearer ng dilawan come 2028 election? Ako. Naman, dilawan. Hindi na ba kayo makapag-produce ng mga politikong yung winnable naman? Yung hindi na kailangan makisawsaw sa mga bagay-bagay? Oo, yung gusto niya nasa headlines. Teka muna, madam, tama naman si Kibuloy eh. Ba't hindi mo turuan yung mga witness mo, pumunta sa korte, magdemanda ka? Ba't ayaw mo magdemanda? Nagtatanong lang. Ako'y nanggagalaiti. Ba't ang hilig nyo sa ganyan?
kawawa ang ikaw na pag-initan. Oh, halimbawa, ito nandiyan si Spencer Lacalle. Oh. Pagbintangan ko siyang magnanakaw, rapist. Ang dali eh. Ang dali magsabi-sabi, tatakpan ko lang yung mukha ko eh. Oh. Rapist, rapist, rapist. As papatawag ka na sa Senado. Oh, kawawa yung napapahiya. Anong tanong, anong ebidensya? Ni-rape ako. Ni-rape ako. Matatanggalan pa ako. Di ba? Ang daling manira eh. Ano sasabihin mo? Nakita ko eh. Bakit? Ako yung ginahasa eh. Yeah. Alam mo, ang tingin ng taong bayan dyan, madam, wala kayong ebidensya. Bukod sa dakdak. Ganyan din yung ginagawa ni Boying eh, di ba? Puro dakdak, wala namang ebidensya. Walang material evidence, walang physical evidence. At higit sa lahat, walang forensic evidence. May forensic evidence kayo. Hindi kung nakita yung sperm doon sa loob ba ng mga babae, di ba may ganon? Yung pwede yun. Ikaw puro ganyan lang yan. Puro eyewitness. Testimonial evidence. Correct. Karil, ang tingin ko sa kanya chismosa at marites. Ito kasi mahirap sa ating mga Pilipino. Huwag po kayo magagalit ha. Kasi pagdating sa chismisan, aktibo o Pilipino eh. So syempre, papanuorin pagka ganitong chismisan. Pag dumating si Kibuloy sa Senate, sigurado, hit na naman yan, daming manunood, mapapanood si Ontiveros. Bakit chismis yun eh? Totoo naman eh. Wala, makaka-epal ba siya sa korte? Hindi pwede yung pa-epal-epal. Hindi pwedeng grandstanding sa korte. Nasanay na tayong mga Pilipinong ganun kasi. Puro lang kasiraan ang nangyayari. Kawawa yung mga nasisira eh. Walang masama, magdemanda kayo, ipresenta nyo yung ebidensya para naman yung tao na pinagbibintangan makasagot din. Dito hindi siya makakasagot. Patayan ka lang ng mic dyan, tapos ka na eh. Controlled nila yung mic dyan eh. Ano nangyari kay Ka Eric? Di ba ganun din?